Marami ang mga nagulantang sa biglaang pagkamatay ng isang 23 anyos na male pageant contestant at graduating student sa Cagayan de Oro. Ayon sa balita, binaril ang binata ng harapan pagbaba nito sa kanyang motorsiklo. Isang araw, katatapos lang ng kanyang gym session at papunta sa bahay ng kanyang kaibigan para sa isang practice session bago ang inaabangang Mr. CDO 2023 competition. Sa pagkakataong ito, merong mangyayaring hindi inaasahan sa kanyang buhay. Habang ipinarada ni Adrian ang kanyang motorsiklo at naghahanda sa pagbaba, isang hindi kilalang tao ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay hiniling na tanggalin ni Adrian ang kanyang helmet. Walang babala, binaril ng salarin si Adrian na tumama sa ulo nito. Mabilis na tumakas ang salarin, sakay ng minamanehong sasakyan na locally known as Baw-Baw. Walang nakakaalam that time kung bakit ito ginawa kay Adrian. Namatay si Adrian, ilang oras matapos dalhin sa ospital. Pinost pa ang kanyang mga pictures sa social media at marami ang naghihingi ng hustisya para sa kanya. Ang mga awtoridad na nag-iimbestiga sa insidente ay nag-isip na ang malagim na pamamaril na ito ay maaaring may kaugnayan sa pageant. Habang nananatiling hindi tiyak ang motibo, masigasig na tinutugis ng pulisya ang lahat ng mga lead at hinihimok ang publiko na ibigay ang anumang impormasyon na makakatulong sa kanila matunto ng sospek. Ayon sa isang post mula sa Bombo Radyo CDO, dumating na ang panahon kung saan natukoy na ng mga pulis ang sospek. Ayon sa mga isiniwalat ng mga pulis, ang pumatay daw o nagpapatay ay isa sa mga influential at prominente na individual sa Cagayan de Oro. Habang tumatagal ang isyo ay mas lalong lumalabas ang posibleng rason ng kanyang pagkamatay at magtuturo sa totoong salarin. At dahil pinagpiestahan na ito online makaraan ng 3 buwan, naging kontrobersyal ang naulila niyang girlfriend. Marami ang nagulat dahil nasangkot pa umano ang girlfriend ng binate matapos pagdugtong-dugtungin ng mga ebidensya at mga impormasyon online. Lumabas din na merong sugar daddy ang kanyang nobya na isang pastor. Ano nagkinalaman ng kanyang nobya sa kanyang pagkamatay at ano ang koneksyon nito sa umano'y mastermind ng krimen? Pero unti-unting nagdududa ang mga netizen sa mga post ng kanyang nobya. Nagkakaroon ng usap-usapan na ang kanyang nobya ay may relasyon sa isang pastor habang sila pa ni Adrian. Kaya ito muling pinag-usapan dahil maraming screenshots ng mga conversation ng kanyang nobya ang kumakalat sa social media. At dito, isiniwalat nila lahat ng mga impormasyon na magpapatunay na may kinalaman ng nobya ni Adrian sa kanyang pagkamatay. Nagsimula ito sa birthday post ng kapamilya ni Adrian para kay Joan. Pero biglaan itong sinabi nagbanabawi niya ang kanyang greetings para kay Joan dahil sa mga natuklasan nito. Aniya, I retracted my good wishes for you as the cause of Adrian's death. Sorry for breaking good relationship. Why did you not warn Adrian for the danger of his life if you truly love him? Bukod dito, may pa siyang comment na you played with fire that will burn your soul. Ibig sabihin, mulang nung na-retrieve nila ang account mula sa cellphone, dito lumabas na may alam talaga si Joan sa pagkamatay ni Adrian. Naging usap-usapan ng pangalang Pastor Denver and Dolly's matapos lumabas ang mga conversations ni Joan sa isa niyang kaibigan. Ayon sa mga kumakalat na chismis, ang pastor ang bumibili ng mga luho ni Joan. Andyan ang cellphone, gluta, bulaklak, shopping to the max, at ultimo mamahaling bag na nagkakahala ng 24,000 pesos. Ayon sa mga lumalabas na kwento, may isang pagkakataon na pinapili ng pastor itong si Joan kung sino ang kanyang pipiliin. Siya ba o ang kanyang long-time boyfriend? Ginawa daw umano ito ng pastor dahil hindi na siguro bumabalik sa racket ang nobya ni Adrian. To make the long story short, pinili ni girl si Adrian na galit umano ang pastor sa kanya. At dahil sa selos, kumakalat na ipinapatay umano ni pastor ang nobyo ng kanyang sugar baby. At dahil sa nangyari kanyang nobyo tila pinagsukluban si Joan ng langit at lupa at labis na nasaktan. Pero base sa mga kumakalat na convo, tila masaya pa ito dahil sinabi niya kung gaano siya kalay nung wala na siyang jowa. Sabi pa niya ay gluten shopping to the max palagi. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na humanap din ng sugar daddy. Samantala nagsalita naman ang pastor na inaakusan bilang sugar daddy ni Joan. Influence and help. I don't look down people. Yeah. I've been helping people. Ma-check man na ninyo, ma'am. It's as Bishop Andales, it's ako. Ano lang, kana mga uniho kana ila mga
panguna-una nilang inana, mga istoryang inana, wala sila ibasyan. Yung sa may ilang basyan. So, busa, ang akong basulti, ma'am, again, ang issue din ang pagmurder kay Adrian. Mo nang pangitaan nga basyan. Dili na to imo ang chismis. Kay dagan na kayo nga sakitan, dili na to nanaon kay usahay mo una sila nga kana bitang okay akong pamilya karon are hurting. Yeah. We are hurting. You know, my church are being attacked. Bisan wala na ilabot, ila pangisgutan, no? Kaya ang hiyo ko sa inyo, kay kamo naman mo kaulong evaluation. O kung isog sila na makikutubang, atubang ako ninyo. Interview ako ninyo, kamo mismo mag-istorya ta. Dili nga, gamito na itong social media sa pagdaot sa tao o walay basyan. Ayon sa kanya, kinakalat lang umano nila ang isyo at ginagamit ang kanyang pangalan para sir-an siya dahil sa politika. Ginagamit daw umano nila ito para sir-an ang kanyang imahe dahil ang kanyang anak ay tatakbo sa isang political position. Sinasabi din niya na baseless ang mga accusations. Ayon sa pastor ay meron na siyang legal team para iresolba ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa isyu. Inaayos din umano ng kanyang team kung sino ang nagpapakalat ng chismis. Mamin sino? Yes, Bishop. Dili na ko pwede magpasangil kay wala man ko'y basyan. Kay siyempre gidawat na ako ang pagsulod na ako sa politika. Manang pagsulti sa akong mga amigo, ano nagsulod ka sa politika mo na nang naitabo. Siguro dili politika ang hinungdan. Naragay mga tao siguro nga wala nakagusto sa ato sa baka. Munang isa po, dili ko makatumbok pero ang akong anak mo mudagan sa pagkabarangay kagawad. Status niya to run as Independent. Tapos, Muslim ang good nga supporter sa akong mga anak kung nagaduol sa ako. Mga kabatanunan. Ang kabatanunan sa barangay Rapasan naagid sa ako. So, gani ang mga kining mga gi-boosting sa social media, ang gitarget kabatanunan. Ang kabatanunan makadawat, kay Muslim mga adult, dili makadawat, kabatanunan yun. So again, dili ko pwedeng magtumo-tumo, ma'am, pero ang politika man ko sa pwedeng imuan ka og istorya, again, I don't know, wala di ko kabalo, but all of these are just situations nga pwedeng mahitabo. Now, wala ko kabalo kung kinsa, wala ko kabalo yun kung sa ang basyan sa tanan. Now, inanang ang sitwasyon ako karon. Now, uman naman good ang hapit ng August, ang filing. So, nagawas na. Tapos, sa ko nang ingon, dugin naman kayo nga issue.